O eto mga kailongga, magluto naman tayo ngayon ng munggo at alugbati. Pre, sahugan natin itong tinatawag po naming kalkal. Diba mga kailongga, hindi natin kinahanglang maggastos ang dako gid. Tani gulay pwede barato, pwede libre, pwede man pangayoon. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga, dito nga ho, meron po pala tayong munggo dito. Pre, sa halagang 10 pesos, meron na po tayong munggo na lalagain ngayon. Unahin po natin itong itak ang mga kailongga. Alam nyo naman lagaon taan ay hasta maghumok. Ito nga po mga kailongga, syempre kita ani magdabok-dabok. Tudod anay kita sang aton nga karahuyon. May ara kita pang gato. Dito po ako sa blower nagluto nitong munggo mga kailongga. Madali po itong maluto. Dahil alam niyo naman pag munggo medyo matagal talaga maluto ito. Tayo nagbablog dito mga kailongga, syempre nagharvest na rin itong palay dito sa atubangan. Ako dito po sa kilid ng akin pong bahay. Itong anak ko syempre seryosong nanonood dito. Kung mga kailongga, baka isipin yung amin iyan, abay hindi nga po. Siyempre, nagbibideo lang po ako dyan para maipakita po natin. Sa amin banda ay ganyan po ang pag-harvest ng palay. At tapos ko nga pong hikutin itong dahon ng alugbati, huhugasan na rin ho natin ito mga kailongga. Naman ho kung ano mang kumakapit dito, abay mawala-wala din naman. Baka sabihin nyo, isang bisis ko lang itong binanlawan. Mo ganit ang tawag nga hindi sa tanan nga ganap ay kailangan taton videohon. Tapos nga ho niyan, syempre tayo na rin ho dito mag-slice ng atin pong mga lamas. Tulad nga ho nitong bawang, sibuyas, kamatis at luya. Lagay ng luya ay optional nga lang ho yan mga kailongga. Ako hindi po talaga naglalagay niya. Lagi ko po talagang sinasabi, may kanya-kanya po talaga tayong diskarte. Nga ho version o pansariling lasa. Ito nga ho, iginisa ko na rin ho itong mga lamas. Sa hugo namin ay syempre ito nga ho yung tinatawag po dito na kalkal. Dito na nga ho yung munggo na nilaga po natin kanina mga kailongga. Pero magdadagdag na rin ho tayo dito ng tubig at mga pampalasa. Nga ho na itong magic sarap at asin. Pagkalipas nga ho ng ilang minutong pabukal-bukal mga kailongga, syempre ilalagay na rin ho natin dito yung dahon po ng alugbati. Dahan-dahan lang po tayo sa paglagay dito. Di po ito matapon. Haluin lamang sandali saka ito po takpan. Ayan, medyo maaliwalas na rin yung atubangan sang akong ginablagan dire. Naamat-abat na gid-harvest. Ang pagkalipas ng ilang minutong pabukal-bukal, atin po itong bubuksan. Nakalimutan po nating maglagay ng green sili o siling haba. Ang abisan paluto na ni mga kailongga, pwede man butangan. Mga kailongga, luto na po ang ating ulam for today's video. Pero lagi-lagi ko pong sinasabi bago kumain ay manalangin. Siyempre magpapasalamat po tayo sa anumang blessing na dumating. Dali na mga kailongga, tilawanta na gining aton munggo nga may alugbati. Abisan amo lang ni, siyempre nami gid. At nang gini para sa amon nga mga pubri. Dahil natapos mo po ang bidyong ito. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content, ang mga tipid gulay ulam idea, dahil mo na hindi mo pa alam na pwede palang kainin o alamin. Kapag hinintay mo dyan, kung ikaw gani ganahan sa akon, pakipalo na gid ko dira ba. Kaya magpapasalamat na rin ho pala tayo sa lahat po ng mga sumusuporta. Hanggang dito na nga lang ho mo ng ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.